Hello po mga kababayan. Breaking news ngayon. Ito na yung kinatatakutan ng Senate majority. Yung bagong majority sa Senado. Talagang mauubos sila. Pabawas ng pabawas mga kababayan yung mga Duterte senators. Finaila na po ng plunder graft cases sina Senator Jingo Estrada at saka si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Yan o. So yun po mga kababayan yung malinaw na rason kung bakit gusto nila na baguhin yung rules ng Senado para itong mga makukulong na mga senador belonging to the Senate, new Senate majority makapag-participate pa rin. Yung plunder case po, non-bailable siya. So minus 2 na po, 11 na lang. So mangyayari, mga kababayan, tabla na. O di ba? 11-11. Paano na 'yan? O di ba? Mababawasan pa 'yan kasi yung iba pang mga senador na pwedeng susunod na po si Joel Villanueva tapos si Chis Escudero. Ayan o, si Chis Escudero po. 586 million plunder complaint ang final mga kababayan kay Chis Escudero. Ang susunod po si Mark Villar tapos si Bongo. You see? Maubos po. Siyam po ang naharap sa kaso. 9-11 daw nga mga kababayan based sa sinabi ni Ombudsman Remulla. In this time, I think may press con ngayon si Ombudsman Remulla. Naka-standby yung mga major news organization. Office of the Ombudsman press briefing May 28, 2026. So nagre-ready mga kababayan para sa press con si Ombudsman Remulla para i-announce ito finally na pag-file ng plunder case laban kay Jingo Estrada at saka yung iba pang mga senador siguro isasama na dito sa press briefing na gagawin ni Ombudsman Remulla. Sabi dito sa report ng News 5, 15 minutes ago pa lang plunder graft cases filed versus Estrada saka si Bonoan. Nagsampa na ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder at graft laban kina Senator Jingo Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bonoan ngayong Huwebes, Mayo 28. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Department of Justice Special Prosecution Service noong May 18 nakasuhan si Estrada ng plunder, graft at bribery kasama ang iba pang opisyal ng DPWH. Matatandaan na idinawit si dating DPWH ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez si Estrada sa flood control scandal. Inakusahan din niya ang senador na nakatanggap umano ng 30% na kickback mula sa 355 million na halaga ng flood control projects ng pamahalaan. Ito ang naging ikatlong plunder case ni Estrada. Sinampaan siya ng parehong kaso kaugnay ng weteng noong 2001. Kinasuhin din siya kaugnay ng PDAF scam noong 2014 kung saan siya napawalang sala. Wala niya, Mr. Maravillas, kadala-dala. Walang kadala-dala. Kaya ang gusto ng mga majority senators, makapag-session pa rin sila mula sa work from jail. Hindi po work from home, work from jail. Yun ang sinusulong ni Marcoleta. Kasi si Marcoleta, kasama din siya, mga kababayan, sa may kasong plunder. 75 million plunder case. Diyan post ito ni Elmer Mandin Sisima. Ayun naman pala, kaya inihabol ang electronic voting. Work from jail na. You see? So yun niya Mr. Maravillas na kay Chis Escudero. Ano yon?
Parehas din mga kababayan. Ito, sabi diyan, former Senate President Chis Escudero is facing a plunder complaint before the Office of the Ombudsman based on documents obtained by GMA News. Si Escudero, mga kababayan, sa kanyang counter affidavit filed last Friday, the Field Investigation Office of the Ombudsman recommended on April 16 the filing of plunder, graft, and indirect bribery charges laban sa senador. The Ombudsman alleged that Escudero had indirectly received kickbacks of 306 million and 280 million pesos mula sa various flood control projects. Nag-ugat dito mga kababayan sa naging findings ng Ombudsman base sa naging testimony ni DPWH former USEC Roberto Bernardo. Yung lagi natin pong pinag-usapan, dinidiscuss doon sa sa naging testimony ni USEC Bernardo sa mismong investigasyon po ng Senado. Kaya nga ang nakakainis na kaganapan ngayon sa Senado kung sino yung mga naharap sa plunder case, may relasyon po sa flood control scam, siya pang mga members and vice chairperson ng Senate Committee, Blue Ribbon Committee, yung committee ng Senado na mag-iimbestiga sa mga korupsyon sa gobyerno tulad ng flood control scandal. Saan ka nakakita na sila yung iniimbestigahan, sila ngayon ang magiging investigador ng kanilang sarili? Puro sabi to, si Jinggoy. Ang chairperson, si Pia. Ang vice chairperson, si Jinggoy. May plunder case. Si Rodante Marcoleta, may plunder case. Tapos ito din si Chis Escudero. Si Bongo, binubuo pa. Case build up. Tapos si Mark Villar. Tapos ito, mga kababayan, si Camille Villar, yung market manipulation. Silang dalawa. Tapos, si Aimee, si Robin Padilla, tapos si Senator Pia Cayetano, malamang masabit doon sa obstruction of justice, sa pagpatakas, kasi sila yun nandoon, lalo na si Robin. Pagpatakas po kay Bato de la Rosa, so puro may kaso. Kaya sabi ni Aimee, ubusin na niya kami. Kaninong kasalanan yan? Wala man ibang sisisiin kundi sarili ninyo. So sabi dito, the alleged kickbacks were collected by Maynard Ngo, isang negosyante po, who is Escudero's friend and campaign contributor in alleged bagman. In February 2024, Yosek Bernardo together with his driver Francisco de la Fuente allegedly delivered 306 million pesos to Mr. Ngo at his office sa Cherry Mobile Building, Manila, base mga kababayan sa dokumento. There were two other deliveries in the early part ng 2025, 160 million and 120 million both received by Ngo allegedly para ito kay Chis Escudero. Kickback. Puro anya Mr. Maravillas kickboxer. Naging lap trip na yung programa mo anya Mr. Maravillas. Bagay ito doon sa programa nating sa bagong channel natin, Laugh Trip nga ni. You see? So yan mga kababayan, sunod-sunod yan na ipa-file. Kaya pinipili talaga nila, mga kababayan, na maging online yung session para makapag-participate pa rin sila sa impeachment trial. Saan ka nakakita ng mga senator judges na magiging judge ni Sara Duterte na parehas din naharap sa impeachment dahil sa confidential funds, bribery, corruption.
Tapos yung mga umuupo na senator judge na mga kaalyado niya, plunder yung kaso. Paano na yan pag ganyan? Di ba, mga kababayan? Kaya gusto nila makapag-participate kasi yung agenda, i-acquit si Sara. Pag nakatakbo si Sara at manalo sa 2028, sila din ang i-acquit. Yun ang agenda, mga kababayan, na nakikita ng mga legal experts. Kaya ito, mga kababayan, ginagawa nila.